Hello po mga kababayan, mga minamahal. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay asingko po ng July. July 5, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 5:30 ng umaga. 5:30 ng madaling araw, medyo madilim pa. Pero mamaya yan, mag-aalas 6, maliwanag na yan. Friday at may pasok at mayroon din akong ihahatid sa airport ngayon dito sa LAX. Kaya maaga ako ngayon. Ang topic ko po ngayon ay patungkol dito sa mainit na balita na Duterte at Bongo tuluyan na kinasuhan ni Trillanes ng 6.6 billion plunder case. Ayan po. Tuluyan na silang kinasuhan ni Trillanes ng 6.6 billion plunder case. Kasama ata yung magulang ni Bongo. Kasi yun ang umaakto na may-ari daw ng kumpanya. Opo. Yun ang gumagalaw sa mga kontrata na kung saan ay ibinigay ni Duterte. Opo, doon sa kumpanya ni Bongo. Yan po ang istorya dyan. Pero hindi ko na lalaliman ang discussion ng patungkol dyan sa mga detalye. Kasi nga ang dami nang tumatalakay. Ang ibibigay ko na lang yung mga Bible verse. Opo. Ito kasing dalawa na ito, si Duterte at saka si Bongo, at kasama na siguro yung mga kamag-anak ni Bongo, ay they act with impunity. Opo. Kung umakto sila, ay parang wala nang batas eh. Opo. Kung umakto sila, yun nga, impunity. Ang ibig sabihin ng impunity, parang walang punishment o walang magaganap na pwede silang idemanda. Yun po ang impunity. Nung gumaganap sila o nung ginagawa nila yan, yung kaliwat kanan ng kontrata, na ang lahat ang nakakakuha ng kontrata ay si Bongo o yung tatay ni Bongo o yung kumpanya ni Bongo, na mga overpriced pa yan, at yung iba hindi pa nga nakikita daw eh. At ang kuha mismo ang nag-report niyan. Pag kuha po ang nag-report niyan ay kuha niyan, post project po yan, tapos na. Opo, ganun po ang kuha eh. Marami po akong nakasama na kuha nung ako ay nagtatrabaho sa MWSS. Ay tapos na ka kuya, bakit i-inspeksyonin mo pa? Sabi ko, ay kasi kung minsan nagpapasama sila sa amin, operational na kako yan, na turnover na yan. Oo, sabi niya, 3 years na ito ay i-inspeksyonin nila. Kasi nga ay post-audit sila eh. Kaya wala pong lusot yan. Pero ang kuha, naandun din pag-installation, kasi po ang mga project ko ay yung mga installation ng bomba nung naandun ako sa Nawasa. Sa installation, naandun din ang kuha, pero saglit lang, titignan lang nila yung specs, yung mga nameplate, ganyan, aalis na sila. Pero ako,
hanggang hindi matapos yan. I-install namin yan kung isang araw o hanggang gabi ay naandun ako hanggang hindi matapos. Pero ang kuwa ay umaalis agad. Pero afterward, kahit na operational na o na-turn over na namin doon sa operation and maintenance department, ay bini-verify pa rin nila. Usually after 2 or 3 years. Ayan po. Kaya alam ko yan eh. Tinitingnan nila kung okay. Ay yan nga, walang lusot ito kasi kuha po ito eh. At iba po ang kuha. May mga alam din sila eh na hindi namin alam kung paano nila i-audit. Ganun po yan. Kaya walang lusot itong kumpanya ni Bungo na kung saan ay nakakuha o nakasakuti ng 6.6 billion na project sa gobyerno. Opo. At ito po ay simula pa lang ito, simula pa lang ng panunungkulan ni Duterte as president at saka mayroon pa atang kaunti na as mayor. Opo. Hindi pa ito kasama ang Parmali. Hindi pa kasama yung mga huli. Opo. Kung hindi ako magkamali, first 2 years lang ito as president ni Duterte. Ayan po. They act with impunity. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng parusahan. Ang ibig sabihin ganun, ay pwede ba naman yun? Hindi ba? Hindi pwede Kung nagkasala sila, ay dapat silang kasuhan tapos ay parusahan. Ayan po. Pero bago ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, si Libra Girl, si Alex Sarmiento, batch 1 po ito, batch number 1, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Mama Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna. Salamat po sa inyong lahat. Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shallan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O. Cyril Andres,
Hermenegildo Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lani Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichchay, Kapihan ni Artat Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko pong makatotohanan yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic ngayon. Ang title po ngayon ay Duterte at Bungo, kasama na yung tatay ni Bungo ata, opo. O yung umaakto na mga kontraktor, hindi ba? Tuluyan ng kinasuhan ni Trillanes ng 6 billion plunder case. Ayan po. Ay yun na nga, kanina sinabi ko, the act on impunity. Para kasi wala nang paghuhukom o wala nang pagsisiyasat o wala nang batas sa Pilipinas nung sila ay umaakto, hindi ba? O ganyan po kasi ang naiisip ng mga diktador. Opo. Ang mga diktador po, sang-ayon po sa Biblia, ay wala pong iniisip yan kung hindi sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At kahit na isang tao walang pupwede sa kanila. Yan po ang iniisip ng mga diktador na kung umakto sila ay with impunity. Oh. Walang pupwede sa akin. At yan po ay nanggaling kay Satanas yan. Opo, yang ganyang attitude o yang ganyang panukala, hindi ba? O, kasi nga, si Lucifer, pinarusahan, O, dahil nga ay, yun ang gusto niya, na gusto niya maging kapantay ang Diyos. O katulad ang Diyos na siya ay sasambahin. Ganun po yan. O, light bearer siya O, light bearer si si Lucifer kaya nga Lucis hindi ba? O, Lucis, Lucifer, hindi ba? Light bearer. O, isa sa pinagkakatiwalaan ng Diyos. O, malapit siya, ang katungkulan niya o yung ginaganapan niya ay malapit sa Diyos. Pero nung nasumpungan isang araw na nakita ng Diyos na iba lang iniisip niya, ayun, pinalayas sila. Ganun po yan. At yan po ang naipamana sa tao. Ang tao po kasi, pag nagkaroon ng kaunting kapangyarihan, ay ang iniisip nila ay sila na makapangyarihan sa lahat. At walang tao na pupwede sa akin. Ganyan po Wala. At yung iba pinapatay pa nila. Opo. O kaya binibilanggo o kaya kinakasuhan ng maling kaso o walang kaso. Walang kakaso-kaso. Opo. Ginawa po nila yan kay Dilima, hindi ba? Ginawa po nila yan kay Dilima. Walang kaso o walang ginagawang kasalanan pero pinakasalanan nila. Hindi ba? O. At without bail, yun ang pinili nila, without bail. Yung droga, hindi ba? O, ganun po kasama ang tao. Para maintindihan nyo po. Ngayon, ito ngayon ay iba pong kaso ito. Doon sa ikakaso ni Dilima. O,
Kasi ang kaso ni Dilima ay bakit siya binilanggo na wala siyang nagagawang kasalanan, hindi ba? Ng halos 7 taon. Bakit siya ibinilanggo? Ayan po Ito naman ay the act on impunity. Mga kontrata ng gobyerno ay ibinigay lahat kay Bungo. Doon sa kumpanya po ni Bungo na kung saan ay okay, maaring inalisan niya. Ay pero yung tatay naman niyang umaakto, adi iisa rin yan, hindi ba? Ang tatay niya po ang gumugusar, ay sila ang nakinabang dyan. Huwag na natin pag-usapan na ginawa ba nila yan o hindi. Ay record po yan kuha na po yan Opo, in-inspection yan ng kuha. Hindi po media o hindi po isang tao lang kuha po yan na may authority sila. At may record po yan. Opo, kaya nga nakukuha nila ang budget Ayan po, kaya walang lusot dito. Ngayon ay okay na yon. Punta na po tayo sa Bible verse. Ito, babasahin ko po, 1 Timothy 6 verse 9 hanggang 11. Ito po nakasulat, those who want to be rich. At ito, kabisado na po natin ito pero bibigyan ko lang po ng emphasis. Opo. At maaring narinig nyo na sa akin ito, pero iba siguro ang pagtalakay ko ngayon dito. Those who want to be rich, however, fall into temptation and become ensnared by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Ayan po, hindi ba? Ay yun daw gustong yumaman ay they fall into temptation and become ensnared. Natatrap sila by many foolish and harmful desire. Mga desire po nila yan hindi nga natin kayang labanan ang ating sarili wala po nagsusugo sa atin na yumaman. Ang ating sarili po ang nagsusugo. Ayan po. Kaya nga, slave of sin Sino ba nagsusugo kay Duterte na magpayaman siya? Wala po. Kung hindi yung desire niya, harmful desire that plunge them into ruin and destruction. Madidestroy po Ay nakasulat po yan hindi ba? Kung nakasulat po yan, ay mangyayari yan. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from their faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po. Dahil sa pagmamahal sa salapi o kagustuhang yumaman, ang iba ay iniwan na ang kanilang mga pananampalataya. Iniwan na. Kasi kahit na paano po, nung bata tayo, ay napangaralan tayo ng ating magulang o nakapakinig tayo ng sermon o mayroon tayong alam dyan patungkol dyan sa faith. Pero iniwanan na yan because of the love of money. Ayan po ang katotohanan dyan. Iniiwanan nila yung faith o yung aral na natutunan nila. At bagkus ay ayan na nga, hindi ba? But you, O man of God, flee from these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, and perseverance, and gentleness. Ayan po ang nakasulat. Matthew 6, verse 19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where the thieves break in and steal. Ayan po, si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Do not store up for yourselves.
treasures on earth. Ayan nga mga kayamanan ng mundong ito, hindi ba? Bakit? Ay kasi nga moth and rust. Yung moth, mga kwan yan, mga bakterya. Opo, nasisira Ang bahay po ay naaanay yan O kinakain ng anay, hindi ba? O kahit na konkrito yan ay wear and tear yan After 50 years yan na kwan din yan Humihina yung konkrito. Nung naandun po ako sa Saudi ang dami kong nakita na winawasak ng tulay Ay ang tibay pa kako niyan. Matibay pa yung tulay na yan kako. Bakit winawasak na? Papalitan na yan, sabi nila. Bakit? Ay kwan daw humihina after, aywan ko kung may 50 years na yun o wala pa. Bumibigay din po. Opo. Ay moth and rust destroy. Yung rust naman ay simple kalawang yan Hindi ba? Kahit na bakal yung bahay mo ay kinakalawang din yan Ayun, masisira, hindi ba? Yung mga kabilya sa loob ng concrete, kinakalawang din, hindi ba? Kaya humihina po ang concrete Opo. And where thieves break in and steal, pwede rin nakawin, hindi ba? Parang ganun din yan kay Kibuloy, hindi ba? Kung totoo na inilagak ni Duterte ang kanilang kayamanan kay Kibuloy, pati na siguro ito si Bongo, kasi dinidipinsa niya si Kibuloy Kung inilagak nila dyan, ay parang ito na yung sinasabi dito na where thieves break in and steal. Kasi pinabayaan na ni Kibuloy ang kayamanan niya dito sa kwan sa US po. Nakapris dahil hindi siya humaharap. Ay kung ayaw niyang humarap, ay sang-ayon po sa batas ng Amerika, pag may kaso ka at ayaw mong harapin, ang unang gagawin po ng complainant ay i-petition na i-freeze ang mga asset mo. Ganun po ang ginagawa dito, pinipris talaga. Ay yan na nga. Nabaliwala yung pera nila kung naandong kay Kibuloy na ayaw nang harapin ni Kibuloy, hindi ba? Magtatago na yan hindi ba? Ganun po yan, parang where thieves break in and steal. Ayan po, para maintindihan lang po natin. Pero ang sinabi po ni Jesus Christ, do not store up for yourselves treasures on earth. At may paliwanag naman siya, hindi ba? Sige, Psalm 62 verse 10. Itataas ko lang po ng bahagya ha. Ayan. 62 verse 10 ng Salmo. Place no trust in extortion or false hope in stolen goods. If your riches increases, do not set your heart upon them. Yan po ang nakasulat sa Psalms. Huwag daw tayong magtiwala sa mga extortion na yan nga, ganyan yan Pumuporsinto sila dyan hindi ba? Sa mga kontrata, hindi ba? Kung minsan wala pang ang project Ayan po. And false hope in stolen goods. Mga nakaw yan stolen goods, hindi ba? Ayan po. Ngayon ay parang inulit ito sa Proverbs 15:27. He who is greedy for unjust gain brings troubles in his household. Ayan. Nagkakaroon talaga ng trouble. Pag ganyan, greedy to unjust gain. Sabi niya, nagdadala daw ng troubles sa pamilya. Ayan na nga, hindi ba? Hindi po pwede magkamali ang Biblia Hindi po pwede.
nakasulat po yan para sa ating advantage. Nakasulat po yan para malaman natin. Aral nga ito eh. O, ayan ano. O, Ecclesiastes, itaas ko lang po ha. 2:19. Ganito po nakasulat. And who knows whether that man will be wise or foolish? Sabi po ni Solomon. Sino nakakaalam kung yung tao na yan ay magiging wise o foolish? Ito po patungkol po dun sa iiwanan natin na kayamanan. Opo. Dun sa mga inipon natin na kayamanan, ay iiwanan din natin po yan eh. Ang sabi ni Solomon, hindi po madadala yan sa kabilang buhay o dun sa hukay. O, hindi po. Yun ang sinabi ni Solomon. Iiwan mo yan dun sa katiwala mo, o dun sa mga anak mo, o dun sa asawa mo. And who knows, sabi po ni Solomon. Ayan na po, hindi ba? Sinong nakakaalam kanya? O, and who knows whether that man will be wise or foolish? Ay totoo nga naman, hindi ba? O, yet he will take over all the labor at which I have worked skillfully under the sun. Yun, yung pinaghirapan nga eh. Ay kasama na yan, yung mga loot na yan, yung mga nakaw na yaman na yan, kasama na yan. Oh. These two is futile, ang sabi ni Solomon. Sa iba po, this two is evil. Kasi nga, iiwanan mo lang yan eh. Oh, ngayon ay sinong gagalaw dyan? O sinong makikinabang dyan? O papaano niya gagastusin yan? Ay hindi natin alam. Hindi ba? Oh, ayan po, this two is evil, sabi ni Solomon. Ayan po ang payo ng Biblia na halos lahat iisa naman ang sinusulat eh. Ganyan po. Oh, totoo ba yan? Ay nangyayari po yan. Ay ngayon nga eh, delikado nga na mabilanggo yan si Bongo. Oh, at saka yan si Duterte. Kasi nga ay mabigat po na kaso ito. Ay iba pa yung parmaliha na kung saan ay paalis na lang si Duterte eh, nako po, yung mga senador ay ayaw pang pirmahan. Ay simple hawak ni Duterte ang legislative eh. At yan po ang ginawa ng mga senador o ng mga congressman na hindi nila alam ay nakakaalis ng demokrasya. Kasi nawawala ang check balance eh. Ang check and balance. Demokrasya, sabi ni Kwan, di ba? Demokrasya po tayo, tol. Demokrasya tayo. Ayun na nga eh, nawawala ang demokrasya eh. Kung hahawakan ni Duterte ang lahat ng mga senador. At yan ang nangyari doon sa Parmali. Ayaw nilang pirmahan eh. Yan si Angara, hindi pumirma yan eh. Oh, yan si Subir, hindi pumirma yan eh. Di ba? May listahan ako dyan. Oh. Pero ngayon na naiiba na ang panahon, kasi nga ay diniscuss ko na, it is God. It is God who give us both the will and to do. Yung to do, yun yung mga opportunity. Ayan, ang nagbibigay po ng opportunity ngayon ay ang Diyos. Ayan po. Naglaban-laban na sila, ayan na. Pwede na silang kasuhan, hindi ba? Oh, yung inaakala nila, hindi ba? Ayun nga eh. Oh, ibinigay niya kay Marcos ang pagka-presidente eh. Niloko nilang eleksyon yan. Niloko po nila. Dinaya nilang eleksyon. Ang akala niya ay hunos. Kaya nga nakasulat dito, unhunos. Hindi ba? Oh, whether the man will be wise or foolish. Oh, ayan na nga. Hindi ba? Naku po, napakasakit po niyan. Napakasakit po niyan na ang isang tao na tinulungan mo ay bandang huli ay siya pa ang magdidiin sa'yo o
hindi kakampi sa iyo. Ayan po, ang parusa po yan ng Panginoon. Parusa po yan. Lahat po ng mga diktador ay yan ang kahihinatnan. Si Jezebel nga di ba? Yung mga kanya yung mga security men niya ang nagtapon sa kanya sa bintana, hindi ba? Hinulog siya ganun po yan. Hindi niya ini-expect yun, pero ay ganun masama siya si Jezebel, hindi ba? Yung istorya sa Biblia, hindi ba? Ganun po yan. Sige po, hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Dinadalain ko po yan. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po. At kumusta na po kayo? At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.